Ayan. Naload na natin lahat. Medyo marami-rami ito, kaya gagamit tayo ng traktora para dalhin ito doon sa mga baka. So, itong mga bakang to, nakatira ng pagkain. Kaya ko nga bang paandarin to? Ewan, tatagyan po muna natin ha. Kuya, talian nyo na! Naku, walang gasolina. Ay! Diyos ko, Lord! Kuya, wait lang! Pwede ba bababa? Ha? Makakababa ba dyan? Ay, dumudulas! Okay, tama na, tama na, tama na, tama na! Mula sa taniman ng damo, ibabiyahe ito ng 10 minuto papunta sa kulungan ng mga kalabaw at baka. Mama, hanggang doon. Hanggang saan? Eh, di ba ako tatagilid na ganon? Hindi po, okay lang. Kuya, tatagilid ako! Ayoko na! Tama na! Achievement unlocked. Nakapagmaneho na ako ng traktora, pwede na ako maging magsasaka. Charot! Kuya, kayo na po. Parang feeling ko mamamatay ako. Mas kakaunti ang damo tuwing tag-araw, kaya kapag tag-ulan, karaniwang gumagawa sila ng silage o fermented na damo. Bukod sa mas humahaba ang shelf life, mas nagiging masustansya rin daw ang mga damo. Sa paggawa nito, kinakailangan munang i-shred ang mga damo. Ay! Dumiretso! Nakakatakot! Nakakatakot eh! Ilalagay ang mga ito sa sako at saka hahaluan ng molasses. Ito ay syrup mula sa tubo o sugarcane na magsisilbing fermenting agent para sa damo. Ang mga damong hindi gagamitin sa paggawa ng silage, diretso na sa bibig ng mga baka. Oh, tanghalian na! Kain ng kain! Masarap? Masarap? Ang pagpapakain ng sariwang damo at ng silage nakatutulong sa pagpapabuti ng kalidad ng gatas ng kalabaw at baka.